Lumabas sa independent analysis sa kasalukuyang surface combatant fleet ng Royal Australian Navy na ito na ang pinakamatandang warships na ginagamit ng Navy sa buong kasaysayan nito. Binigyang diin din ng pag-aaral na kailangan ang agarang pagpapalakas sa air defense, long-range strike, presensya at kakayahan sa anti-submarine warfare ng Navy. Bawat pagkaantala ng upgrade ay mangangahulugan ng karagdagang panganib. Bilang tugon, ang Navy Surface Combatant Fleet ayon sa plano o blueprint ng pamahalaan na inilunsad ni Deputy Prime Minister at Defense Minister Richard Marles ay bubuuin ng 3 Hobart-class air warfare destroyers, 6 na Hunter-class frigates, 11 bagong General Purpose frigates, at 6 na large optionally crewed surface vessels o LOSVs. Lahat ng warships na nabanggit ay layuning palakasin ang kapasidad ng Australian Navy. Magdaragdag din ng maliliit na war vessels ang pamahalaan, kabilang ang ilang offshore patrol vessels o OPVs para naman sa civil maritime security operations. Samantala, ihinto na ng Navy ang paggamit sa mga natitirang Anzac-class frigates, kabilang na ang 2 pinakalumang barko sa pagtatapos ng planned service life ng mga ito. Ang pondo na kakailanganin ng combatant fleet upgrade ay aabot sa 54 billion Australian dollars o 1.98 trillion pesos. Inaasahan din na matutulungan ng investment sa Navy fleet ang shipbuilding industry sa mga estado ng South Australia at Western Australia at makagagawa pa ng mga karagdagang hanap buhay. Ayon naman sa ilang eksperto, lalong naging madalian o urgent ang pagpapalakas sa pwersa ng Australia dahil sa pagiging agresibo ng China sa Indo-Pacific region. Danny De Lieva, humahataw sa balita ngayon.